4:48 na po na umaga. 47 pa lang pala sa tamang pihit ng oras na natin. Ayan, 48 na. Sakto na kasi baka mapagitan tayo ng pag-asa. Pero grabe yung nangyari nung weekend. Maraming nakikiramay. Iba't ibang bansa na maging ang US, lahat. Nakikiramay sa nangyaring pagpapasabog dyan sa Davao City kung saan mismo yung hometown ng Pangulo. Yes, sabi nga nila talagang may kumakalat kasing may nagsi-circulate niya sa social media about doon sa Eagle nga raw. At talagang pinabomba o binomba yung Eagle's Nest. Pero yun nga, ngayong mga pagkakataon, kasi ang dami kong nakikita, Juno, na mga Pilipino na nambabatikos pa. Ang dami pa sinasabing masasama. Panahon ngayon dapat magkaisa tayo dahil para wag nang maulit yan. Dahil ilang buhay din yung wala dyan. Ilang buhay yung nasayang dahil dyan sa act of terrorism na yan. Yes, saka maging mapagmasid po tayo sa ating mga kasambahay dahil 'di ba sinabi ng Abu Sayyaf, which is sila yung nakiklaim doon sa nangyari pagpapasabog na may mga susunod. Of course, we're hoping na wala na sana, pero maging mapagmasid at mag-ingat na rin tayo para makaiwas na, 'di ba? Okay, tayo na po. Magsimula tayo sa ating balitaan. Magandang umaga po muli. Ngayon po ay araw na po ng Lunes, 5 ng Setyembre, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Surreal. Ako naman si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Mga biktima ng aksidente sa iba't ibang bahagi ng bansa, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Mahigpit na seguridad sa lahat ng pampublikong lugar, ipinatutupad ng PNP sa buong bansa. Pambansang pulis naka-full alert pa rin matapos ang Davao Blast noong Biyernes. Working visit ni Pangulong Duterte patungong Brunei noong Sabado. Kinansela matapos ang pagpapasabog sa Davao City. Ngunit biyahe ng Pangulo sa Lao mamaya tuloy na. China, pinagpapaliwanag kaugnay na namata ang pagdami ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal. 24/7 hotline natutugon sa suliranin ng mga manggagawang Pilipino. Bubuksan na ng DOLE ngayong araw. Mahigit 1,000 residente sa barangay Bigte, North Zagaray, Bulacan na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Bago po ang detalye ng ating mga balita ngayong umaga, balikan po muna natin ang mga malalaking balita nitong nakalipas na weekend. Ipalalabas na sa mga istasyon ng TV at radyo ang anti-illegal drug advertisement ng pamahalaan hanggang sa buwan ng Disyembre. Target rin na maipalabas ang mahigit 20 minutong campaign ad sa mga sinihan at mga mall. Bukod sa video advertisement, may inilabas ding 40 pages na pamphlet ang Malacanang ukol sa anti-drug campaign. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, layon nito na magising sa katotohanan ang mga nalululong sa ipinagbabawal na gamot sa bansa. This is really meant to give another face to the drug problem, no? And how it really destroys the social fabric. So it's very, very important that people see it. And I'm sure as you were watching it, may talagang ang lalim ng tama, no? And in fact, so can you imagine for those who are actually involved in the addiction itself? And again and again, it's well for one, like you said, may oras pa. So in a sense, it's a call, for those who are already involved to be able to say no. Samantala, hinikayat ng Department of Agriculture ang lahat ng mga magsasaka sa Bulacan na magtanim ng kakao sa kanilang mga bukirin. Ayon kay Bulacan Provincial Agriculturist Gigi Carillo, naghahanap ngayon ang kagawaran ng 1 milyong ektarya ng lupa na maaaring pagtamnan ng kakao seedling upang palaguin ang kakao industry sa bansa. Sa tala ng DA, nasa 800 puno lamang ng kakao ang naitanim ng mga magsasaka sa lalawigan ng Bulacan. Target ng Agriculture Department na magtanim ng kakao seedling sa bayan ng Doña Remedios Trinidad, Norsagaray, Angat, San Ildefonso at San Rafael. Bukas na ang ika-4 na sangay ng Negosyo Center ng Department of Trade and Industry sa bayan ng San Jacinto sa isla ng Ticao, Masbate. Layo nitong matulungan ang mga maliliit na kapitalista na makapagsimula ng negosyo sa mga liblib na lugar. Hindi lamang ang mga residente ng bayan ng Jacinto ang makikinabang dito, kundi maging ang 3 karatig bayan, ang Monreal, San Fernando at ang bayan ng Batuan.
Sa pamamagitan din ng negosyo center ay maipakikilala ang mga produktong gawang San Jacinto tulad ng masarap na Spanish sardines. Maunlad na pagsasaka, modernong teknolohiya tungo sa masiglang ekonomiya. Ito ang tema sa taunang selebrasyon ng unang sigaw sa probinsya ng Nueva Ecija. Layunin ng pagdiriwang na iparating sa mga Novo Ecijanos ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Ipinagmamalaki naman ng punong lalawigan na hindi natitinag ang probinsya ng Nueva Ecija sa titulong Rice Granary of the Philippines na 8 taon na nitong hawak. Sa pagpasok ng bagong milenyo, sunod-sunod na 8 taong nanguna ang ating probinsya bilang pinakamataas sa ani ng palay. Pero alam niyo po bang kapos pa tayo ng 50% sa dapat nating inaani? Samantala para naman sa balita sa labas ng bansa, 27 panibagong locally transmitted Zika virus infection ang kumpirmadong nadagdag sa listahan ng Singapore. Ayon sa mga otoridad, umakyat na ito ngayon sa 242. Ayon sa Ministry of Health and National Environment Agency, 25 sa naturang kaso ay konektado sa initial outbreak. Ang isa ay posibleng mula sa panibagong cluster habang ang natitirang isa pang kaso ng Zika ay hindi pa maikonekta sa alinmang existing cluster. Sa detalye ng ating mga balita, kabilang ang UNTV News and Rescue Team sa mga rumusponde sa mga naging biktima na madugong Davao bombing kung saan 14 ang nasawi habang nasa mahigit 6 na po ang nasugatan. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Isa ang UNTV News and Rescue sa mga tumulong sa mga biktima sa pagsabog sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Katuwang ng Davao Central 911 ang grupo sa pag-asiste sa isa sa mga biktima sa Davao Blast. Matapos lapatan ng Pangunang Lunas ang biktimang kinilalang si Steven Tagadaya, 20 anyos, ay isinakay na ito sa UNTV News and Rescue ambulance. Ayon kay Steven, namamasyal sila na may bigla na lamang sumabog at naramdaman niya ang tama sa kanyang kaliwang binti. Agad namang dinala ng grupo ang biktima sa Southern Philippine Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Samantala, umabot sa 14 ang nasawi at mahigit sa 6 na po ang nasugatan sa naturang pagsabog. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, nasa full alert status pa rin ang Ninoy Aquino International Airport kasunod ng pagpapasabog sa Davao Night Market noong nakaraang Biyernes. Dahil dito, mas mahigpit na security measures ang ipinatutupad sa pangunahing paliparan sa bansa. Kabilang na dito ang random rigid inspection sa mga sasakyang papasok sa lugar, increased police visibility at paggamit ng K9 units sa pagsiyasat sa paligid ng paliparan. Nakiusap naman ang Manila International Airport Authority o MIAA sa publiko na makiisa sa kanilang mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa kaugnay na balita, tuloy mamaya ang biyahe ng Pangulo patungo ng Lao upang dumalo sa ASEAN Summit. Una dito ay nakansela ang nakatakda sana nitong working visit sa Brunei dahil sa Davao Night Market bombing. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cors. Kahapon sana ang nakatakdang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte patungong Brunei. Plano nitong bisitahin ang Filipino community doon bago tumulak patungong Lao para sa ASEAN Summit. Subalit dahil sa insidente ng pambobomba sa isang night market sa Rojas Avenue, Davao City noong Biyernes ng gabi, napilitan ng Pangulong kanselahin ito upang personal na tutukan ang monitoring sa investigasyon ng militar at pulisya. Tuloy naman ang biyahe nito patungong Lao ayon sa Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. September 6 hanggang 8 ang ASEAN Summit sa Lao at inaasahang dito tatanggapin ng Pilipinas ang chairmanship para sa ASEAN Summit 2017. Pagkatapos sa Lao, magtutungo rin si Pangulong Duterte sa Indonesia para bisitahin naman ang mga kababayang Pilipino doon. Una na ring sinabi ng Pangulo na gagawin nito ang makakaya upang tulungan ng Pilipinang si Mary Jane Veloso na nasa hanay ng mga pinatawan ng death penalty sa Indonesia dahil sa smuggling ng ipinagbabawal na gamot.
Samantala, habang wala ang Pangulo sa Pilipinas, magiging in charge naman na opisyal si Executive Secretary Salvador Medialdea. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Good news naman po tayo, bababa ngayong linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang sunod-sunod na price increase nitong nakalipas na 3 linggo. Ayon po sa oil industry players, 45 hanggang 45 sentimos ang mababawas sa presyo kada litro ng diesel at 30 hanggang 40 sentimos naman sa kerosene. Wala namang inaasahang rollback sa halaga ng gasolina. Ang oil price reduction ay bunsod pa rin ng pagalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Patay naman sa engkwentro sa mga pulis Maynila ang 2 lalaki matapos magtangkang tumakas sa checkpoint sa Malate, Maynila. May hataw na balita si Jericho Albano, live. Yes, Jericho. Good morning, Monica. Dead on arrival sa ospital ng Maynila ang 2 sakay ng motorsiklo matapos makaengkwentro ng mga pulis sa isang checkpoint sa Adriatico Street sa Malate, Maynila kagabi. Nagtangkaw manong takasan ng mga ito ang checkpoint at biglang pinaputukan ng mga pulis sa naturang checkpoint. Ayon kay Police Chief Inspector Ariel Del Rosario, Investigation Chief ng Malate Police Station, ang isinasagawang checkpoint ay bahagi ng pinaigting na seguridad kasunod ng insidente ng pagpapasabog sa Davao. Imbes umanong huminto ay hindi pinansin ng dalawa ang naturang checkpoint. Naglabas agad ng baril ang mga suspect at nang mawalan ng kontrol ang driver ng motorsiklo ay sumemplang ang mga ito sa madilim na bahagi sa naturang lugar. Doon na napilitang pagbabarili ng mga pulis ang 2 na sakay ng kulay pulang motorsiklo na may plakang ND52424. Napagalamang isa sa mga suspect ay isang pulis na si PO2 Manuel Fuentes habang kinilala naman ang kasama nito na si Alexander Escobar. Na-recover sa crime scene ng 9mm at 38 na kalibre ng baril na ginamit ng mga suspect. Umapela naman ngayon ang kooperasyon ng mga otoridad sa mga motorista na huwag babaliwalain ang kanilang isinasagawang checkpoint. Matatanda ang pinaigting ng PNP ang seguridad sa iba't ibang mga lugar kasunod ng Davao bombing incident noong nakaraang Biyernes. Yan ang ating balita mula sa Maynila, Monica. Maraming salamat sa iyo, Jericho Albano, live na nag-uulat mula sa Maynila. Alamin naman natin ang mga malalaking balita sa labas ng bansa sa ulat ni Cherry Pama. Sa Northeast USA, itinaas na ni New Jersey Governor Chris Christie ang state of emergency sa ilang county sa estado dahil sa inaasahang magiging pinsala ng pananalasa ng Hurricane Hermine sa rehiyon ngayong araw. Sa pamamagitan nito, mas mabilis na makakakilos ang mga emergency personnel at ma-access agad ang calamity funds kung kakailanganin. Tinatayang lalakas pa sa Category 2 ang naturang hurricane at magdudulot ng rip current, malalaking alon at flash floods sa iba't ibang bahagi ng Virginia at New Jersey. Unang nanalasa sa Florida ang Hurricane Hermine noong Biyernes, nagdulot ng flash floods sa ilang bahagi ng estado. Sa Hawaii, ibinabana ng US National Weather Service sa tropical storm mula sa hurricane category ang bagyong Lester dahil sa patuloy na paghina nito. Naging banta nitong mga nakaraang araw si Lester sa ilang isla sa Hawaii, partikular sa Hilo kung saan itinaas ang state of emergency bilang paghahanda sa maaring maging dulot nito. Wala namang naidulot na pinsala sa islang bagyo maliban na sa malalakas na pag-ulan. Ayon pa sa Weather Services, patuloy na din sa paglayo sa Hawaii si Tropical Storm Lester at walang malaking pinsalang posibleng naidulot sa estado. At sa Oklahoma, nakapagtala ang United States Geological Survey o USGS ng magnitude 5.6 na lindol sa North Central Oklahoma at ilang karatig lugar nito alas 6 ng gabi kahapon oras sa Pilipinas. Naitala ng sentro ng lindol sa Panwi sa North Central Oklahoma na may lalim na 6.6. Ayon sa USGS, ang deep oil fracking ay maaaring sanhi ng lindol. Nagdulot naman ito ng mga pinsala sa ilang mga gusali sa syudad. Ito ang ikalawang paglindol sa Oklahoma area na isinisisi sa deep well oil drilling sa lugar. Matapos ang paglindol, iniutos ng Environmental Protection Agency na ipasara ang 37 disposal wells. Wala namang naitalang nasawi o sugatan sa pagyanig. Cherry May Pama, UNTV News and Rescue, Hawaii, USA.
Samantala, napatay ng otoridad ang umano'y notorious na magnanakaw at drug pusher matapos itong makaengkwentro ang mga pulis sa Marilao, Bulacan kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Dead on the spot ang umano'y notorious drug pusher matapos nitong makaengkwentro ang mga pulis sa Raimundo Street, Barangay Santa Rosa, 1, Marilao, Bulacan, alas 11:30 kagabi. Kinilala ang suspect na si John Angustia na nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan. Ayon kay Marilao Police Inspector Ed Tonggol, nagsagawa sila ng dragnet operation kung saan naglagay ng mga checkpoint sa Marilao nang makatanggap sila ng report kaugnay sa isang motor na nakarnap kahapon ng umaga. Nasita umano ang suspect sa checkpoint sa San Jose Provincial Road sa Gate 4 ng Santa Rosa 1, subalit imbis na huminto ay humarurot papalayo ang suspect. Nagkahabulan ang mga pulis at suspect, subalit nagkaroon ng engkwentro nang simulang paputukan ng suspect ang otoridad. Kinumpirma naman ng kapitan ng barangay ang mga bintang sa suspect na kilala ito sa kanilang barangay na akyat bahay at tulak ng droga. Sinubukan pa umano nila itong pasukuin sa Tokhang, subalit hindi ito sumuko. Na-recover naman sa suspect ang ilang pakete ng sabu, kalibre 38 ng baril at motor na kinarnap nito kahapon ng umaga. Yan na latest, balik sa June. Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat mula sa Bulacan. Tatlong suspect naman sa robbery carnapping incident ang patay sa engkwentro sa mga pulis sa Quezon City. May hataw na balita si Renante Ponte live. Renante. Yes, Monica, dead on arrival sa ospital ang tatlong suspect sa nangyaring engkwentro laban sa mga pulis ng Quezon City matapos umanong manlaban ang mga ito habang tumatakas sa isinasagawang Oplancita dakong alas 12 ng hating gabi. Habang nakatakas naman ang isa pa nilang kasama na dumaan sa damuhan ng Barangay Basra, North Avenue. Sa inisyal na ulat ng mga pulis habang nagsasagawa sila ng checkpoint sa North Avenue nang mapansin ng isang kolorom na taxi na umiiwas sa checkpoint, kaya't agad nila itong sinundan upang pigilan. Nang sitain ng mga pulis ay bigla umanong nagpaputok ang mga suspect. Doon na, Monica, umabot na nakipagbarila ng mga pulis, kaya't napatay ang mga suspect na wala pang mga pagkakakilanlan. Bago nga ang enkwentro, dalawang taxi driver naman ang nabiktima na makarnap ang kanilang taxi at hinold up ang kanilang kita sa pamamasada. Nakumpirma ng mga taxi driver na ang mga napatay na suspect ay ang mga kumarnap sa kanilang sasakyan at nang hold up kagabi. Na-recover naman sa mga napatay ang isang 45 kalibre na baril at patuloy na mga investigasyon ng mga otoridad sa pagkakakilanlan ng mga carnapper at kung kasama ang mga ito sa mga grupo ng sindikato. Mula sa Quezon City, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Renante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, oras na po para sa huntahan sa Radyo La Verdad, 13:50. Good morning, Atty. G at Jocas. Good morning, Kuya Jun. Yes, morning, Atty. G. Tita Monica, good morning. Good morning. Tita talaga kami bigla from tumasang Tita aking balahibo, parang akong kinalabutan bigla doon. Bakit? Tinatawag naman siyang tita ng kanyang mga pamangkin. Ayun. Parang na-terrorize si Atty. G. Oo, biglang nagtita, parang ano ba yun? Atty. G, dapat bang mangambang ating mga kababayan kung merong bukod sa police visibility, may mga militar na nakikita sila sa paligid? Hindi dapat. Alam mo, hindi rin ako naniniwala na knee-jerk reaction yun ng ating Pangulo na magdeklara siya ng state of lawless violence sa buong bansa. No? Yan ay isang karapatan ng ating punong ehekutibo at saka ng ating Commander-in-Chief. Kaya kung may makikita tayong ganyan, yan ay para sa ating ikatitiwasay. Yes. Mas maganda na lang yung publiko mag-participate. At the same time, i-report kaagad natin yung mga kahina-hinalang mga tao, mga bagay sa ating paligid. Pero, sige. At last na lang, Monica. Go. Pero Atty. G, yung procedure sa checkpoint, pareho pa rin ba o pwede silang maghalughog? Walang pinagkaiba yun na Kuya Jun. Irerespeto ang lahat ng karapatan. Yes. Katulad nung isang nireport sa kaninang umaga, di ba? Meron dyan sa Malate, bigla na lamang kumaripas yung nakasakay sa motor. Ayun, sila ay sinundan at pagkatapos ay nagpaputok. Kaya naman silang dalawa ay namatay. Kanina. So yan ay o-observe pa rin yung doon pa rin sa visual search. Ibig sabihin, hindi basta-basta pwedeng buksan ng kung ano-ano. Plain view doctrine lang yan. Kuya Jun, pag pinara ka, narog na sasakyan, titingin lang sila.
plus light, pero hindi pwedeng pilitin ka na buksan. At hindi ka pwedeng Yes. basta pababain dahil Yes. dapat ang law enforcer ang lalapit mismo doon sa sasakyan. Unless na may nakita sila kunyari barrel na nakalabas na barrel ng baril o magazine. Oo. Yun, pwede na kayo. Pwede mo nang... Yes. Alam mo, Kuya Jun, sa papuntong ito, ibigay na natin ang suporta sa pamahalaan. Wala pong pamahalaan ang gugustuhin na mamatayan ka ng 14 at masugatan ka ng halos 70 tao. Yes. At Diba? para ito sa ating kaligtasan. Yes. At yung for our own safety and well-being. Tama. Gusto ko lang itanong, no? Kasi may mga taong coming from the Davao Blast nga, mapagsamantala, nagpapalabas ng mga wrong information. Bomb scare nga ika nga nila. No? Kasi alam mo last week, Attorney G, sa UP pala, nagkaroon din ng bomb scare. Di ba dati sa Ateneo some months ago. Last week naman sa UP. So, Examination I'm assuming, period ba, Tita Monica, sa UP? Hindi naman. Yun nga baka kasi may mga magsamantala coming from, sinabi nga kasi na Abu Sayyaf na magkakaroon pa sila ng ibang pambobomba, baka may mga magsamantala, magpalabas ng mga wrong information. Attorney G, ano ba ang parusa kung sakaling malaman, mahuli ka na nagpapalabas ka nga ng ganitong information? Aba, yan ay pinapaanis ang ating revised penal code. Pwede kang ma-file ng kaso. But at the same time, gusto ko lang ding ipunto, sa pagkakataong ito, napaka-importanteng matrace talaga natin. Although may 4 na pinaghihinalaan, 2 dyan babae. Yes. Sino ba talaga ang pinagmulan o sino ba ang may kagagawa ng pagsabog na ito? Yes. Napaka-importante ito, Kuya Jun Mon, dahil baka nga kasi merong tinatawag na diversionary tactics. Pwede. Baka maya-maya dahil nga merong all-out war sa Abu Sayyaf group at merong mga halimbawa yung mga drug lords. Yung pala, para lang mawala ang atensyon sa kanila, kinakailangan gumawa ka ng diversion. Kalat yung resources ng pamalaan. Instead na kunyari Nakafocus lamang dito. Focus doon sa Sulu wherein nagpapadala pa nga tayo ng additional na tropa. Yes. Siyempre kakalat na naman yan. Yes. So pwede silang, it will ease the pressure on them, ika nga. Yes. So yun po atin pong sinasabi ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, medyo tanggalin muna natin yung duda sa ating pamahalaan na maaaring sila lang may kagagawan yan or what. No, ang ating po muna, ibigay natin ang ating buong suporta sa ating pamahalaan, maging mapagmatsyag at the same time, lagi po tayo makikipag-cooperate sa ating pong law enforcement. Tumulong po, George. At magkaisa tayo, huwag na tayo mambatikos ng mambatikos. Diba? Naku, Unahin na meron natin dyan, yung pagpakita ng simpatya doon sa mga naging biktima. Diba? Tama ka mo, tama kayo Kuya Jun dyan. At narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mga sugatang motorcycle riders sa Bacolod at Quezon City tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. 3 suspect sa pagsabog sa Davao City tinutugis na ng pulisya. Mas maigting na security measures ipatutupad sa bansa kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng State of Lawless Violence. China, pinagpapaliwalag kaugnay ng namataang pagdami ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal. 24/7 hotline na tutugon sa suliranin ng mga manggagawang Pilipino. Bubuksan na ng dole ngayong araw. At mahigit 1,000 residente sa barangay Bigten or sa Garay, Bulacan na paglingkuran ng medical mission ng UNTV at members, Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang driver ng motorsiklo na naaksidente sa Bacolod City. Narito ang hatol na balita ni Primrose Gilaran. Nakahandusay pa sa gilid ng kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider sa Purok 13, Barangay Mandalagan, Bacolod City, madaling araw noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Leo Pahag, 23 anyos. Ayon sa isang nakakita sa aksidente, pagkewang-gewang na ang takbo ng motorsiklo ni Pahag nang mag-overtake ito sa kanilang sinasakyang kotse bago ito sumemplang. Nag-overtake na sa Samon, nag-iisi-isi na sa ngadaan. Tikurbada, wala ko na kami kakonsere, nag-grikta sa overtake. Ang motor paglabay na, muda sa may dokay lamuna na da. Ang motor nakita sa namong kaya na ang motor yat. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa mukha at leeg at pamamaga sa kaliwang mata nito na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Matapos bigyan ng first aid ay dinala ang biktima sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa iba pang atensyong medikal.
Primrose Kilaran, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng inisyal na investigasyon sa nangyaring pagpapasabog sa Davao City nitong nakaraang Biyernes. Naglunsad na rin ng hot pursuit operation ng PNP laban sa 3 sospek sa pambobomba. Narito ang hataw na balita ni Janice Enhen. Cellphone ang ginamit na triggering device sa pinasabog na improvised explosive device o IED sa Rojas Night Market sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Ayon sa Philippine National Police Regional Crime Laboratory Office sa Davao City, nakakuha ng fragments ng IED sa katawan ng ilan sa mga biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na bahagi ang mga ito ng 60mm mortar round. Kinonfirm nga po na galing siya from a 60mm mortar. Yun naman lamang po at sinabi doon na yung mga fragmentations na pinakita kanina ay galing din po dun sa katawan ng mga biktima. Samantala, tinutukan ngayon ng PNP ang pagtugi sa 3 sospek sa Davao Blast na ikinasawi ng 14 at ikinasugat ng mahigit sa 6 na po. Ayon sa pulisya, 8 testigo ang kanilang pagbabasihan sa ginawang arte sketch ng otoridad. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi pa matiyak sa ngayon kung nasa lungsod pa ang mga ito. First, doon sa person of interest, may description tayo, kinuna na ng arte sketch, yung mga babae hindi pa nakuna ng arte sketch. Accordingly, isang lalaki at saka 2 babae yung mga persons of interest. Una nang sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na isa sa kanilang tinitingnang dahilan ng pag-atake ay ang pagpapaigting sa pagpuksa sa mga bandidong Abu Sayyaf at ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. That is what we are suspecting. To ease up the pressure that we have been experiencing in Sulu and Basilan right now, this might be a diversionary tactic para ma-ease up yung pressure doon sa kanila at ma-divert na naman tayo from being offensive. They want us to become defensive. Right now, hindi pa talaga namin ma-establish ang gusto, ma-prove. Pinakamalapit ito sa yung problema doon sa Sulu. Pinakamalapit. Next maybe is drugs. Dahil pwede naman bayaran ng mga drug lords yung mga, di ba? Pwede naman. Tiniyak naman ng PNP na mananagot ang responsable sa naganap na pagsabog. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng state of lawlessness sa buong bansa kasunod ng Davao Blast noong Biyernes. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Sir, magandang umaga po. Good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning. Sir, yung tama po bang sabihin, ito po ay state of lawlessness o state of lawless violence? Ano po ang pinakamagandang tawagin po sa deklarasyon na ito ng ating Pangulo? Actually, pareho lang naman ibig sabihin nun. It's the same banana. Pag sinabi mong lawless violence, meron yes, sir. Lawlessness. Opo. It's the same. Yes, naipahayag niyo po na actually nga yes, sir, naipahayag niyo po nung sa inyong panayam nung nakarang araw na actually po hindi lamang naman iyong pagsabog talaga sa Davao ang nakapag-compel sa Pangulo na magdeklara ng state of lawlessness, kung hindi kahit na bago pa man yung pagsabog na yan ay napag-iisipan na po ng ating administrasyon na magdeklara ng state of lawlessness. Tama po 'yon? Actually hindi pinag-iisipan. What I said is that yung pagdeklara ng state of lawlessness ay batay sa mga grounds na binanggit ko, like yung drug menace, yung criminality, yes, sir. Yung terrorism, saka yung sa Abu Sayyaf problem. Yun ang nagtulak sa presidente na mag-declare. Yes, sir. At ano po ang inaasahan natin, ganun ang Pilipinas ngayon ay nasa state of lawlessness. Paano po yung lahat ng mga karapatan ng ating mga mamamayan? Paano po yung pagkilos ng ating mga mamamayan, lalo-lalo na patungkol sa mga checkpoints at saka doon sa mga search warrant o mga warrantless search po?
Wala namang mababago sa karapatan ng ating mga kababayan. Kung ano yung karapatang nakatakda sa ligang batas, ay nandun pa rin yun. Sapagkat hindi naman ito isang batas militar, neither is this a suspension of the privilege of the habeas corpus. Ang makikita na lang natin kaibahan, there would be heightened visible police visibility. Nandun din yung lalagay ng mga checkpoints doon sa mga strategic places. At ang paghahanda ng kasama ang militar sa pulis upang sugpuin o maiwasan ang paglaganap pa ng state of lawless violence o lawlessness dito sa ating bansa. Yes, sir. Sir, panghuli ko pong katanungan sa inyo po, bakit po kinakailangan buong bansa ipailalim yung state of lawlessness samantalang ang nangyari pong pambobomba ay dito lamang po sa Davao City? Well, for one, as I said earlier, yung drug menace is not localized. Hindi lamang sa isang lugar, ni Quezon City o Manila. This drug problem has penetrated the entire Philippines. 98% of the barangays dito sa ating bansa ay nasakop na ng mga drug dealers, which means drug pusher, drug users, at saka drug lords. Kaya matindi ang problema ng bayan sapagkat hindi lang isang lugar, kundi lahat na lugar. Yun namang criminality habang nag-reduce ang crime rate, abay, sige pa rin, babasa natin sa dyaryo, nangyayari pa rin ang kriminalidad. Ang terorismo naman, if you receive, I don't know if you receive it, but marami ako natatanggap ng mga text messages na nagbabanta na magbobomba sa mga malls. Kung malawak, hindi lang dito sa Maynila, sa Mindanao at sa Visayas, meron na rin. Ganun din naman ang problema natin sa Abu Sayyaf. Kaya marami ang problema ng ating bayan ngayon. Nagpapakita na merong state of lawless violence or state of lawlessness. Kaya ang presidente, natulak siya na magdeklara siya ng ganong kalakaran dito sa ating bayan. Sir, may pahabol na katanungan, napaka-importante lang po. Sino po ang magiging officer in charge kapag nagtungo ng ating Pangulo para sa kanyang working visit po sa Laos po? Well, ordinarily, gaya ng mga nakarang mga presidente, usually ang caretaker ng executive secretary. Yes, sir. Ayun, maraming salamat po, Mr. Secretary. At pasensya na, at kayo na-istorbo namin ng ganito kaaga. Hindi istorbo. Yan, maraming salamat po. Sagutin ang mga telepono. Thank you very much, sir. Sa ating bansa. Maraming salamat. Para mabuhay po kayo, Mr. Secretary. Yan po, si Attorney Salvador Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Mahigpit na binabantayan ng PNP at AFP ang mga coastal area sa Zamboanga City na maaaring gawing entry at exit point ng mga masasamang loob mula sa Basilan at Sulu. May hataw na balita si Dante Amento live. Dante, magandang umaga. Yes, Attorney G, magandang umaga. Nagdagdag na nga ng pwersa ang Armed Forces of the Philippines at PNP mga transportation hub dito sa Zamboanga City. Sa mga transportation hub dito sa Zamboanga City. Hinigpitan pang lalo ang security inspection sa mga pantalan, terminal at paliparan, gayon din sa mga vital installations. Gamit ang mga K9 units, masusing ini-inspeksyon ng mga otoridad ang mga bagahe at mga pasahero upang maiwasang may makapasok na mga pampasabog. Madalas ding nagsasagawa ng aerial reconnaissance ang Philippine Air Force habang pagpapatrolya naman ng Philippine Navy sa mga coastal area ng lungsod na posibleng gawing entry points ng mga masasamang loob galing Basilan at Sulu. Nagpadala na rin ng mga karagdagang mga tangke ng militar sa bahaging east ng lungsod na pinaka-entry point naman mula sa iba pang malalayong probinsya tulad ng Cotabato o Maguindanao. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng naganap na pagsabog sa Davao City at banta ng pag-atake ng bandidong grupong Abu Sayyaf sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Dagdag pa rito ang nagpapatuloy na opensiba ng AFP kontra Abu Sayyaf sa Sulu. Attorney G, umapila naman ang Zamboanga City Government ng kooperasyon sa publiko. Ayon sa pamahalaang lokal, maiging manatiling mahinahon
at mapagmatsyag at i-report agad sa mga otoridad ang mga kahina-hinalang individual o mga naiwang bagahe sa sakyan na sa pamamagitan ng PNP hotline numbers na 117 o 166. Huwag rin anyang basta-bastang maniwala at ipasa ang mga di-veripikadong text messages na may lamang pagbabanta upang maiwasan ang pagkakaroon ng panik. Matatanda ang Attorney G, nitong nakaraang taon ng 2015 ay nakaranas ng ilang insidente ng pagsabog ang Zamboanga City na ikinamatay ng ilang individual at ikinasugat ng marami pang iba. At yan po ang update mula Zamboanga. Balik sa Attorney G. Maraming salamat, Dante Amento. Nagre-report po ng live mula sa Zamboanga City. At samantala, kaugnay na balita, masihigpitan ang ipinatutupad na seguridad sa mga pampublikong lugar sa Quezon City matapos ang naganap na pagsabog sa Davao City noong Biyernes ng gabi. May hatol na balita si Lalaine Moreno live. Lalaine, magandang umaga. Yes, Attorney George, maayong aga. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ng Philippine National Police sa buong Western Visayas matapos ang naganap na pambobomba sa Davao City. Agad na itinaas sa full alert status ang PNP Region 6 at hindi muna pinapayagang mag-file ng leave of absence ang mga pulis. Mas pinalakas ang police visibility sa mga tataong lugar tulad ng mall, plaza, paaralan at iba pa. Pinaigting din ang mga isinasagawang random checkpoint sa lahat ng entrance at exit points sa rehiyon. Maigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa mga paliparan, pantalan at terminal sa iba't ibang probinsya. Pinapayuhan naman ang publiko na maging alerto at agad isumbong sa kinauukulan kung may makikitang kahina-hinalang tao sa bagay sa isang lugar. Samantala, katuwang ng PNP ang Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay ng seguridad sa buong rehiyon. Yan muna ang latest mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Attorney G. Maraming salamat, Lalaine Moreno, nagre-report ng live. Samantala, kinumpirma ng Department of National Defense ang napaulat na pagdami ng Chinese vessel sa Scarborough Shoal. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Humihingi ng paliwanag ang Pilipinas sa China kaugnay ng namataang pagdami ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na nasa 123 kilometro lamang ang layo mula sa Zambales. Sa larawang kuha ng Philippine Air Force nang magsagawa ng surveillance flight sa Scarborough Shoal noong Sabado, makikita ang hindi bababa sa 10 Chinese vessel sa lugar. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, bagaman walang senyales na nagsasagawa ng dredging, ay posibleng ibang aktibidad naman ang isinasagawa ng mga ito na aniya ay nakakabahala. Yun talaga ang gusto nilang gawin, na napipigilan lang sila kasi binabalaan din sila ng mga Amerikano na huwag nang gagawin yan. At saka nandun lang sila, nagpapakita lang sila para masanay tayo siguro na nandun sila palagi. Mamaya nandiyan na yung mga dredgers nila na magkagawa ng island. Ayon kay Secretary Lorenzana, na ipaabot na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa issue at hinihintay na lamang ang sagot ng mga ito. Hindi ko pa nakakausap ulit si Secretary Yasay. Siguro baka itong susunod na mga araw makikita na natin kung may reply sila kasi ipakita doon sa Chinese ambassador na ito na yung nakikita namin, anong paliwanag ang gusto namin magkaroon ng paliwanag kung bakit napakaraming barko hindi naman postal yung nandyan. Dagdag pa ni Secretary Lorenzana, hanggang ngayon ay hindi pa rin makapangisda ang mga Pilipino sa lugar dahil pinipigilan ang mga ito ng Chinese Coast Guard. Umaasa naman ang kalihim na matatalakay ang tungkol dito sa gaganaping ASEAN Summit sa bansang Laos ngayong linggo. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, ilulunsad ngayong araw ng Department of Labor and Employment ang 24/7 hotline service ito na 1349. Layo itong magbigay ng agarang tugon sa mga manggagawang nasa gitna ng krisis o emergency situation. Tutugunan din sa hotline ang mga nabibiktima ng illegal recruitment, trafficking in persons at mga manggagawang natanggal sa trabaho na mayroon di pa nababayarang sweldo at mga benepisyo. Kaugnay nito ay bubuksan ng kagawaran mamayang alas 9 ng umaga ang isang call center na siyang magiging sentro ng operasyon ng hotline services nito. Pumanaw na noong Sabado ang unang biktima
ng locally transmitted Zika virus sa bansang Malaysia. Ngunit ayon sa Malaysian Health Ministry, hindi ito dahil sa virus kundi dahil sa komplikasyon sa puso. Ayon sa mga otoridad, ang biktima ay marami ng dinaramdam bago pa magkaroon ng Zika infection gaya ng high blood pressure, coronary heart disease, chronic kidney disease, kidney stones at gout. Nakatakda sanang sumailalim sa bypass operation ng biktima sa susunod na buwan. Hindi pa naman inilalabas sa mga otoridad ang resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng biktima. Samantalang nagsagawa kahapon ng memorial service sa bayan ng Samarkand sa Uzbekistan para sa pumanaw na pinuno nito na si President Islam Karimov. Dumating naman sa lugar upang personal na magpaabot ng kanilang pakikiramay ang ilang foreign dignitaries gaya ni Afghan President Ashraf Ghani, Tajikistan President Emomali Rakhmon, and Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Pumanaw ang 78 anyos sa presidente noong Biyernes dahil sa stroke. Problema naman ngayon sa bansa kung sino ang papalit kay Karimov dahil wala itong naitalagang successor bago pumanaw. Pinangambahan namang samantalahin ng Islamic militants na matagal nang nagsasagawa ng mga pag-atake sa Uzbekistan ang kawalan ng lider ng bansa upang kubkubin ito at gawing base. Motorcycle rider naman na sugatan sa aksidente sa Commonwealth Avenue kagabi ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. May hataw na balita si Renante Ponte live. Yes, Renante. Good morning Monica at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Isang text mula sa isang concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team. Pasado alas 7 kagabi na nangangailangan ng tulong matapos ang nangyaring aksidente sa dalawang motorsiklo sa bahagi ng Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit sa lungsod ng Quezon. Agad nirespondihan ng grupo ang pinangyarihan ng aksidente at nadatnan ang mga nasugatan na kinilalang sina Janet Sapin, 39 anyos at Morris Mark Benderico, 35 anyos. Nagtamo si Janet ng malaking sugat sa kanang paa, siko at tuhod na angkas ng kanyang asawa na si Tone, habang si Morris Mark na driver ng isa pang motorsiklo ay may galo sa tuhod na kapwa nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Matapos mabigyan ng first aid Monica ay agad nang dinala ng grupo si Janet sa Quezon City General Hospital kasama ng kanyang asawa na bugbog lamang ang tinamo sa katawan, habang si Morris Mark ay tumanggi nang magpahatid sa ospital. Iimbestigahan naman sa Quezon City Traffic Sector 2 ang dalawang motor rider sa nangyaring aksidente. Yan ang tulong muna bago balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Renante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Biktima ng hit and run sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ninoy Aquino International Airport nananatiling nasa full alert status kasunod ng pagsabog sa Davao City. Manila International Airport Authority humingi ng pag-unawa sa mga pasahero sa mas mahigpit na security measures. Pagbalangka sa panukalang pag-amyenda sa Omnibus Election Code, nais pagtuunan ng pansin ng Commission on Elections sakaling sakaling hindi matuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At mahigit 1,000 residente sa Barangay Bigte, Norsagaray, Bulacan na paglingkuran ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Nirespondihan kagabi ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa kahabaan ng West Avenue sa lungsod ng Quezon. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang biktima ng hit and run sa West Avenue, Quezon City mag-aalas 8 kagabi. Sugatan at hindi makatayo ang biktimang si Salvador Navarra nang abutan ng rescue team matapos itong mabangga ng umano'y SUV. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon at nawala ng malay ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa ulo, kaliwang braso at hiwa sa kaliwang binti. Subalit higit na iniinda ng biktima
ay ang pananakit nito ng ulo. Ayon sa isang nakasaksi sa pangyayari na hindi na humarap sa kamera, patawid umano ang biktima nang mabangga ito ng isang SUV. Huminto pa umano at bumaba ng sasakyan ng nakabangga para tingnan ng biktima. Subalit pagdating ng mga pulis, pinaalis ng mga ito ang nakabangga at pinagsisigawan pa ng mga pulis ang biktima nang malaman nilang nakainom ito. Hindi naman matukoy ng nasabing witness kung sino ang mga pulis na responde sa lugar nang mangyari ang aksidente. Matapos na mabigyan ng pangunang lunas ang biktima, nagpahatid na lang ito sa kanyang mga kamag-anak sa Maynila at tumanggi ng magpadala sa ospital. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hinigpitan na ang seguridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasunod ng pagsabog sa Davao City Night Market. Humiling naman ng kooperasyon ng publiko ang mga otoridad sa ipinatutupad nitong mas mahigpit na security inspection. Mula sa NAIA Pasay City, may hataw na balita si Jericho Albano, live. Yes, Jericho. Good morning, Monica. Humihingi nga ng pangunawang Manila International Airport Authority sa mga pasaherong bibiyahe ngayong araw dahil nga ito sa mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad dito sa mga paliparan. Kasunod nga nitong nangyaring Davao bombing incident nung nakaraang Biyernes ng gabi. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal, inatasan na nito ang mga baggage screeners na paigtingin pa ang pag-inspeksyon sa mga bagahe. Gayunpaman, tiniyak ng MIAA na hindi ito magdudulot ng mahabang pila na makakaabala sa mga pasahero. Nag-deploy na rin ng karagdagang mga K9 units sa lugar at mayroon ding random rigid inspections sa mga sasakyang maghahatid sa mga pasahero. Dinagdagan din ng mga pulis na nagpapatrolya sa loob at sa paligid ng paliparan. Ayon kay Monreal, inilagay nila sa full alert status ang mga paliparan, hindi upang makaalarma sa publiko kundi upang matiyak ang seguridad ng mga ito. Samantala, nagpalabas naman ng advisory ang Philippine Airlines sa mga pasahero nito. Ayon sa kanilang statement sa kanilang social media account, pinapaalalahanan nito ang kanilang mga pasahero na dumating ng maaga sa mga paliparan. Ito ay upang magkaroon ng sapat na panahon para sa daraan ng security measures at check-in procedures sa kanilang flight sa mga paliparan. Sa ngayon na Monica, nandito kami ngayon sa entrance ng mga sasakyan papasok ng NAIA Terminal 2. Bagaman ngayon ganito kaaga ay may kaluwagan pa ang daloy ng mga sasakyan. Pero asahan naman maya-maya ang posibleng pag-build up na rin ng mga sasakyan dito dahil sa paghigpit ng seguridad. Kaya pinapayuhan natin ang mga pasahero na sasakay ng eroplano na mas agahan nila ang pagpunta dito sa airport terminal upang wag na rin silang maabala. Yan muna ang ating balita mula dito sa NAIA Terminal 2. Monica? Salamat, Jericho Albano. Live na nag-uulat mula sa Pasay City. Hindi napigilan ang nangyaring pagsabog sa night market sa Davao City ang ilang tindero rito na magbalik sa kanilang hanap buhay. Mula sa Davao City, may hataw na balita si Janice Inhente, live. Yes, Janice. Yes, kuya, tulad nga ng inaasahan, doble higpit ngayon ang ipinapatupad na seguridad dito sa lungsod ng Davao City matapos sa nangyaring pagsabog na ikinasawi ng 14 at ikinasugat ng mahigit sa 6 na po. Nag-deploy na ng mga pulis at mga sundalo sa buong lungsod na nagpapatrolya sa loob ng 24 na oras. Hinigpitan na rin ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa lungsod, partikular na sa mga entry at exit points. Gayunpaman, balik pa rin sa kanilang hanap buhay ang mga tindero at tindera sa Rojas Night Market sa kabila ng naganap na pagsabog dito noong Biyernes. Katwiran nila, ito lamang ang kanilang nakukuhanan ng panggastos para sa kanilang pamumuhay. Kasunod nito ay nagdagdag na rin ang security personnel na magbabantay sa paligid ng Rojas Avenue upang hindi na maulit ang insidente. Samantala, mas lumuwang naman ang daloy ng trapiko dito sa lungsod ng Davao City. Dahil nitong weekend ay dumalang na ang mga namamasyal sa mga pampublikong lugar, bunsod ng umano'y kumakalat na banta ng muling pambobomba. Nagbabala naman ang mga otoridad sa mga mamamayan dito sa lungsod ng Davao City na huwag umiwas muna ang pumunta sa mga matataong lugar at panatilihing maging alerto at kung may napapansin tao na kahina-hinala ang kilos ay ipagbigay alam kaagad sa kinauukulan. Yan muna ang update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, kuya.
Maraming salamat, Janice Inhente, nagulat ng live mula sa Davao City. Dinagdagan pa ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang oras ng pagbabantay ng mga pulis na idineploy sa mga terminal ng bus sa National Capital Region. Mula sa Quezon City, may hataw na balita si Renante Ponte, live. Yes, Renante. Good morning, Monica, at sa ating mga kasangbahay, at good morning, Kuya. Maliban sa mga paliparan at ibang pampublikong lugar sa bansa, kabilang sa mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police ang mga terminal ng bus dito sa Metro Manila. Ito'y kasunod nga, Monica, ng padideklara ni Pangulong Duterte ng state of lawlessness matapos ang bombing incident sa Davao City noong Biyernes ng gabi. Sa ating paglilibot sa mga bus terminal or bus station dito sa Quezon City, nakita natin ang increased police visibility. Mula sa dating 8 oras na duty, ginawa ng 12 oras ang pagbabantay ng PNP sa paligid ng mga terminal, partikular na dito sa EDSA Cubao Terminal at Araneta Bus Terminal. Naghigpit din ng pagbabantay ng kanilang mga security personnel sa mga pasahero na dumarating sa terminal. May mga checkpoints din na idinalaga sa mga terminal upang i-check ang mga sasakyan na dumarating sa terminal. Mayroon ding idinalagang isang bomb squad and K9 unit ang Quezon City Police District o QCPD dito sa lugar na mahigpit na nagpapatupad ng baggage checking para matiyak na walang makalusot na explosive devices. Sa ngayon, Monica, ay wala pa naman silang na-encounter na anumang untoward incident at natili pa namang mababa ang bilang ng mga pasahero sa mga oras na ito, partikular na sa mga uuwi sa malalayong probinsya. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Renante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Ulat ng panahon mula kay Ray Pelayo mula sa ating UNTV Weather Center. Ray. Ano ang balita, Ray? Mainit? Ba't kahapon bigla-bigla umulan? Lakas. Lakas, kuya. Oo. Parang bagyo. Ano ba nangyari doon? Yes, kuya. Meron po tayong dalawang LPA kahapon, low pressure area. Yan po yung nasa bandang northeast po ng Luzon. At ito po yung nagpalakas doon sa habagat o yung southwest monsoon. Kaya po nagkaroon tayo ng mga pagulan po kahapon with thunderstorms, kuya. Oo nga bigla-bigla na lang bumuhalit Tsaka ang lakas. 11 o'clock. Oo, malakas yung. Ngayon ba meron pang ganyan uli? Opo, kuya, dahil ngayon yung LPA na yun na dalawa, nagsanib po ngayon yun, kuya. At ito po yung naghanap pa ng isang makakakampi. So, ginawa pang iba yung makaiba yung pang lakas ng hangin. Yan, po, kuya. Tama po. Talaga. So, ngayong maghapon, we are expecting meron na naman posibleng ganyan ulit kagaya kahapon. Opo, kuya. Kahapon nga po, may mga areas na na-monitor tayo, like sa Tugatog, medyo nagbaha po dyan sa lakas po ng bigla ang mga pagulan, kuya. Oo, si Maka Libradilla na kahapon, nagte-text kaga dun sa, mahuhuli ako sa meeting. Baha na sa amin. Sabi niya gano'n, pinakita pa yung pruweba. May pruweba naman pala. Baha doon sa may Pero kuya, pwede palang mag-join yung dalawang LPA kasi minsan natanong ko si Ray. Alam mo kasi yung hangin na ganyan. Yes. Ano yan, umiikot-ikot. Tama ba yun, Ray? Yes, kuya. Counterclockwise po pag bagyo. Pag ikot-ikot yan sa paghanap ng isa niyang makakakampi. Di ba? Tama ba yun? Tama po, kuya. At pagka nakakampi niya na, gagawin niya yung makaiba yung pang lakas ng hangin. Oo. Buti pa ang LPA, no? At minsan, parang meron ka na namang Naisip ko lang, diba? Iba kasi meron ka na namang pinanggagalingan. Ibang tao kasi ikot ng ikot, hanap ng hanap, pero wala namang natutunton. Buti pa si LPA. Pinagtaguan ka na naman ng boyfriend. Nahirapan ka na naman hanap. Baka kung saan nagpupunta yung boyfriend mo na yan, Oo, talaga naman. Ano yun? Tago ng tago, Naka-report lagi yun. Naka-report ba? Saka, parang gano'n. Sino kasama mo? Ano oras ka uwi? Alam mo, kuya. Ano oras ka nandyan? Di ba? Mga gano'n, di ba? Sino kausap mo? Mga ganyan. Ilan babae? What, where, who? Ganyan. Why? Ilan babae kausap mo? Ay, hindi naman. Tapos, ano yan? Ilan taon?
Hindi naman, kuya. Wala ko. Pero di ba pag nagsanib na yan ng puwersa, pwedeng maging isang bagyo? Yes, kuya. Mas malaki po ang potential pag ganyan po na nagsanib na po siya, kuya. Oo. So ngayon mag-e-expect pala tayo nitong maghapon meron na naman ganyan paulan-ulan. Opo, kuya. Lalo na kung yung ulan kahapon, hindi pa naman nagsasubside o hindi pa masyadong naalis dun sa lupa. So pag umulan pa uli, mas malaki po ang chance na magkaroon po ng pagbaha, kuya. Dahilan na naman si Paulo Kadungon yan na maatraso yung construction. Maulan kasi. Ha? Maulan kasi. Maulan. Sige, bigay mo na sa amin, Ray, ang magiging kabuuan ng lagay ng panahon sa maghapong ito. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya nitong low pressure area nasa 430 km northeast ng Itbayat, Batanes. At meron nga po itong impluwensya at pinapalakas itong southwest monsoon o habagat nakaka-apekto naman sa may area ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Batanes, yung Zambales, Bataan, yung Ilocos Region, yung Cordillera Administrative Region, kasama na rin po ang Babuyan Group of Islands, ay makakaranas po dyan ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po ay malakas na mga pagulan at posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide. Samantalang Metro Manila na labing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, ganyan din sa Puerto Princesa, sa Tuigaraw 33 at sa Baguio po 15 to 21 degrees Celsius. Samantalang ang Visayas area, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at makakaranas din po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at paggulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. 34 sa Metro Cebu, medyo manisangan po dyan. Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Pero po ang weather sa may area po ng Mindanao at makakaranas lang po ng mga pagulan, pagkidlat at paggulog, lalo na yung area po ng Zamboanga Peninsula. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Ganyan din sa may area po ng Zamboanga City. Sa Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Sa Asia po, ayun na po natin ang area ng Seoul, South Korea. Maaari pong umabot ng 28 degrees Celsius ang temperature dyan with partly cloudy. Sa Tokyo po ay medyo mayroon pong mahinang mga pagulan at maaari umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Taipei, Taiwan ay hanggang 31 degrees Celsius with light rains. At sa Beijing, China naman po ay malamig na rin po dyan, 18 to 30 degrees Celsius ang temperature with partly cloudy. At may mahina din pagulan sa may Hong Kong, hanggang 31 degrees Celsius naman ang maaari pong maabot na temperatura. Sa Bangkok, Thailand, medyo malinsangan pa rin po. May mga rain showers and thunderstorms sa lugar po na yan. At sa Hanoi, Vietnam at maging sa Ho Chi Minh, mga nasa 33 to 34 degrees Celsius ang maximum temperature with isolated rain showers and thunderstorms. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, maaari pong maabot ng 34 degrees Celsius ang temperatura. At meron din pong rain showers and thunderstorms. Halos ganyan din po lagay ng panahon sa may area po ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, 34 degrees Celsius with light rains. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:44 a.m. Atin naman pong sunset, 6:05 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa ating UNTV Weather Center. Sa iba pang balita, pagtutuunan ng pansin ng Commission on Elections ang pagbalangkas naman ng mga rekomendasyon sa mga kailangang baguhin sa Omnibus Election Code. Ito ay kung matutuloy ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa proposed budget ng COMELEC noong nakaraang linggo, muling binuhay ng komisyon ang panukalang amyendahan ang naturang batas na naipasa noon pang taong 1985. Ayon sa poll body, kailangan sa mga o kabilang sa mga kailangang mabago sa election code ay ang campaign expenditure limit ng mga kandidato dahil hindi na ito akma sa panahon ngayon. Pabor naman ang ilang kongresista sa panukalang ito ng COMELEC. 30 overseas Filipino worker na nakabase sa Kuwait ang nakikiusap sa pamahalaan na sana ay matulungan din sila dahil sa umunoy panggigipit sa kanila ng pinapasukang kumpanya. Narito ang hataw na balita ni Maylene Soriano. Kami sa Embahada ng Pilipinas dito sa Kuwait, humihingi po kami ng tulong
sa ating mahal na Pangulo. Humihingi ng tulong sa pamahalaan ang 30 Pinoy K9 handler sa Kuwait. Ito ay dahil hindi umano sila binigyan ng pagkakataong makapagbakasyon simula nang sila'y magtrabaho sa kumpanya. Kaya naman, umabot na ng 4 hanggang 8 taon na hindi nila nakakapiling ang kani-kanilang pamilya sa Pilipinas. Noong Mayo ay kinansila ng kanilang kumpanya na Eastern Securities ang kanilang kontrata at simula naman noong Abril ay hindi na rin umano sila pinasahod. Yung main office, maraming sinasabi, maraming rason na keso kulang ng tao, hindi ka pwede magbakasyon. Marami po kaming hindi na re-receive pa rito na yun po ang nilalaban namin dito sa Kuwait. Sa kasalukuyan ay naisampa na sa Ministry of Social Affairs and Labor ang kanilang kaso na hinawakan ng isang Kuwaiti private legal firm. Nagpaliwanag naman ang legal office na may hawak ng kanilang kaso. Their case is ongoing now in court regarding the compensations and indemnities and salaries and stuff. You see, the Ministry of Social Affairs treats each case individually, okay? And the department cannot handle 30 cases at the same time. Ayon sa abogado, hawak niya ang mga pasaporte ng mga nagrereklamong Pilipino, ngunit hindi pa maibigay dahil pinoproseso pang mapa-extend ang mga expired ikama o residency para mahinto na ang 2 KD per day na penalty. Ayon umano naman kay Labor Attaché Attorney Cesar Chavez, hindi na maaaring makialam ang embahada sa kaso dahil mayroon na silang abogado. The embassy didn't want to cooperate with us. Why? Because they are sympathizing with Eastern Securities. It's clearly, I don't know whether you heard it or not, there are some people, Filipinos, who brought them here, also tried to make them sign papers and receive cash money and things like that, which I was against. Why? Because that will waive away their rights. Sinisikap ng UNTV News na kunin ang panig ng Philippine Overseas Labor Office at nagpasabi ito na inaayos na lamang ang tamang oras upang ibigay ang kanilang paliwanag hinggil dito. Umaasa ang ating mga kababayang ito na sana ay mapagtuunan din ng pansin ng pamahalaan ang kanilang kalagayan gaya ng ginagawa nitong tulong sa ibang Filipino workers sa Saudi Arabia. Maylene Soriano, UNTV News and Rescue, Kuwait. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko ngayong Lunes ng umaga. Sa mga kababayan natin na tatahak na C5E Rodriguez sa Pasig, sa mga papunta po na Makati, asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko. Samantalang sa mga papunta naman po sa Libis, yan po yung makikita ninyo sa inyong right screen, ay parehas sa sitwasyon po, mabigat na, heavy na po ang sitwasyon ng traffic. Silipin naman natin ang EDSA Guadalupe. Sa left screen po ng inyong mga telebisyon ay mga papunta po sa Shaw Boulevard. Asahan po na bahagyang magiging mabigat at mabagal na ang inyong pagbiyahe. Samantalang sa mga papunta naman po sa Ayala ay bahagyang mas mabilis ng kaunti, moderate to heavy na po ang sitwasyon ng traffic. Samantala silipin din natin ang Letre Malabon. Sa left side po na inyong screen, sa mga papunta po sa monumento, ay wala pa naman po masyado magiging problema. Moderate pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga papunta naman po sa C4 na Votas, asahan po na parehas din ang magiging sitwasyon. Light to moderate pa po ang sitwasyon ng traffic po. Sa mga tatahak naman sa Commonwealth Avenue, sa left side po ng inyong screen, ito po yung mga papunta sa Fairview, ay wala pang magiging problema. No? Mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan. Light to moderate pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa right side naman po ng inyong screen, ito naman po yung mga papunta sa Philcoa ay medyo kabaliktaran na po ang sitwasyon dahil bumper to bumper na po ang mga sasakyan. Heavy na po ang sitwasyon ng trapiko. Sa mga tatahak naman sa UST Espanya, diyan po sa left side ng inyong screen, ito po yung mga papunta sa Quiapo, ay bahagyang magiging mabilis naman ang inyong pagbiyahe, light to moderate. Samantalang sa right side naman po ng inyong screen, mga papunta po sa Welcome Rotonda, ay bumper to bumper na po, mabigat na po ang sitwasyon ng traffic. Yan po muna ang pinakahuling update sa sitwasyon ng traffic ngayong umaga. Para naman po sa ating serbisyong kasambahay, alamin natin ang ating update sa libreng sakay sa bus mula po kay Melvin Arbo.
Melvin, good morning. Unsa ka man? Good morning, Kuya! Good morning po sa ating mga kasangbahay all over the world. Tayo po ngayon ay nandito ngayon, Kuya, sa may bandang Buendia Avenue. Patawid po tayo ng Fillmore o Batangas Street dito po sa Buendia. At tayo po patungo na dyan sa may bandang Ayala na kung saan ibababa po natin ang mga pasaherong na isakay po natin ngayon mula po dyan sa may bandang Baclaran Coastal naman. Ang update natin, Kuya, sa bilang ng pasaherong na isakay na natin, meron na po tayong 135 na mga pasaherong na paglingkuran na po natin ngayong umaga. Mula pa yan kanina sa may monumento going to Baclaran Coastal at Baclaran Coastal hanggang dito sa ating kinalulugaran ngayon. At yan po ay expectedly madadagdagan pa dahil nandito pa lamang tayo, Kuya, sa may bandang Buendia Avenue. Diyan sa may bandang Ayala, marami pa po tayo mga nag-aantay dyan ng mga pasaherong iatid po natin hanggang doon po sa may bandang monumento ngayong umaga. Kuya, gusto lang po nilang bumate itong ating mga pasaherong sakay po natin ngayon. Ano pa inyong gustong ibate kay Kuya Daniel? Good morning, Kuya! Ayun! Yan po ang kanilang bati, Kuya, sa inyo. At nagpapasalamat po sila dahil kahit na paano sa ganitong mga panahon, mayroon pa rin naglilibreng sakay na kung saan wala po silang binabayarang anumang pamasahe. Siyempre, yan po ay atid sa atin ng UNTV sa pamamagitan po ninyo, Kuya, Kuya Daniel Razon at ang dating daan ni Brother Eli Soriano. At sa kanilang advokasya na ang paggawa po ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tuloy-tuloy po ito, Kuya, Monday to Friday, mula po 4:30 in the morning, buwibiyahe na po tayo, Monumento going to Baclaran, Baclaran to Monumento, para makumpleto natin ang isang buong biyahe sa umaga pong ito. Balik sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Melvin Arbo. Mukhang nami-miss namin yung dapat mabalik ang iyong biskwit. Anong biskwit? May palibreng biskwit din ba siya dati? Biskwit at saka kape. O kaya minsan may lugaw pa nga yan eh. Oo, yung lugaw naalala ko minsan. Pero at least kahit na, di ba, parang sa parang dating sa eroplano. Meron pang diba? May free snacks, di ba? Para masabi mo yung ako'y nagutom, ako'y iyong pinakain. Ako'y naging pasahero ng libreng sakay. Ako'y iyong pinainom. Oo. Diba? Complete service. Para at least tignan natin yung natin dyan. Melvin, ha? Total nandiyan ka na lang, pagbutihan mo na. Si Melvin Arbo mula po sa ating libreng sakay sa bus. Mahigit 1,000 residente ng Barangay Bigtes sa Norzagaray, Bulacan ang napaglingkuran ng medical mission ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Laking pasasalamat ni Aling Mila Aguinaldo, presidente ng Barangay Bigte, Norzagaray, Bulacan, sa isinagawang libreng medical mission na bahagi ng advokasya ng UNTV na serbisyong kasangbahay. 1 linggo na ring may sakit si Aling Mila at ang 4 nitong anak. Ngunit dahil sa kakapusan ng pera ay hindi niya kayang maipagamot ang mga ito. Kaya naman ang mabalitaan ang medical mission ng UNTV at Members Church of God International mula sa bulubunduking lugar ay naglakad sila ng mahigit 1 oras para lamang makapagpakonsulta sa doktor. Bali 5 po yan kasi yung isa po nung nakaraan linggo sinugod ko rin po yun sa ospital. May UTI po daw sa baga nga po. Labis naman ang kaligayahan ng 75 anyos na si Lola Angelica Olivares nang makapagpa-ECG ito at mabigyan ng gamot para sa sakit sa puso. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, talaga si Lord napakabuti. Talagang pangarap ko magpapati na ako, sabi ko, baka ko mamamatay na ako. Oo, naisip ko na, hinahanda ko ng sarili ko. Hindi mamakpagting, wala naman kasing ganyan. Dito libre, ay tuwan-tuwa ako. Maging ang alkalde ng Norzagaray, Bulacan ay napaglingkuran din sa medical mission dahil sa natanggap nitong libreng salamin sa mata. Talaga naman po walang kadududud at napakarami pong natulungan ng mga residente dito po sa Barangay Bigte. Kahit ako nga po, sa hindi naasahang pagkakataon na wala po yung salamin ko,
Pero dumating po itong medical mission ng UNTV. Ito nga po sa ramin, suot ko na po. Aki brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Sa araw pong ito ay isang pagkilala at malaking pasasalamat. Umabot sa mahigit 1,700 residente ang napaglingkuran sa medical, optical, dental, libreng x-ray, electrocardiogram at gayon din ang nabigyan ng libreng gamot. Lubos namang nagpapasalamat ang kapitan ng Barangay Bigte dahil marami ang natulungan sa 16,000 residente. Ito ang ika-4 na pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa lugar. Nag-request po ako dahil talaga pong ako'y nagpapasalamat dahil sa aking pong termino, yung UNTV na po talaga ang malaking nagme-medical mission dito sa aming lugar. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat na kahit na malayo itong aming lugar, narating po ninyo. At ito po, nakita ko po talagang napakarami pong supportan talaga. Kompleto po. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita sa aming website ang untvweb.com. 7:22, yan po mga hataw na balita ngayong araw ng Lunes, September 5, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.